This is Alessandro Rockwell. Siyang nag-iisang anak ng panganay ko. Alessandro, this is Sweet Monday de la Merced. Ang bunsong anak ng pangalawang anak ng matalik kong kaibigan. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso na para bang mahuhulog na iyon sa sahig. Malamig at diretso naman na nakatitig sa kanya si Alessandro, dahilan para mas lalo lamang siyang kabahan. Hi. Kinakabahan niyang pagbati dito at bahagya pang umiti. Masaya ako na makilala ka, Alessandro. Hindi niya ipinahalata na hindi iyon ang unang beses na nakita niya ito at matagal niya na itong kilala. Nice meeting you too. Malamig naman ang boses na sumagot nito. Halata sa mga mata ni Alessandro na hindi ito masaya na makita siya. Siguro naman may ideya na kayo kung bakit namin kayo pinapakilala sa isa't isa, hindi ba? Pwede pa tayong mag-usap? Alam ko na pareho lamang tayo na napipilitan sa engagement na to. Kaya hindi mo kailangan na mahalin ako. Gusto ko lang na maging maayos tayo sa harapan ni Lolo. At sa kung anumang dahilan na meron ka. Walang problema sa akin. Sagot pa nito. Just don't expect anything from our loveless marriage. And also, kapag dumating sa punto na gusto mo na magkaroon tayo ng anak, I just want to make things clear. Ayoko ng sariling anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! So, ngayon mga makikilala ang fiancé mo? Tanong kay Monday ng matalik na kaibigan niyang si Atlas. Marahan siyang tumango. Oo. Are you excited? Medyo. Tapat niyang sagot. Paano kung hindi niya ako magustuhan? I'm sure magugustuhan ka rin niya. Maganda ka naman. Medyo maliit lang ang height pero cute naman. Think positive, okay? Pagpapalakas nito sa loob niya. Kinakabahan talaga ako, Atlas eh. Sagot niya sa may pag-aalangan na boses. At natatakot din ako sa magiging kalalabasan nito. Ano ka ba? Kayang-kaya mo yan. Hindi ba't ito naman ang gusto mong gawin para sa lolo mo? Pero, kung talagang hindi ka pa handa na magkaroon ng asawa, sabihin mo sa akin. Itatanang kita. At ilalayo kita sa kanila. Seryoso pa na sabi ni Atlas. Kasalukuyang nasa party sila ng pamilya ng mga Rockwell. Ngayong araw din mismo mangyayari ang pagpapakilala sa kanya ng kanyang mga magulang sa lalaking mapapangasawa niya. At hindi nga maipaliwanag ni Monday ang kaba na nararamdaman niya ngayon. Halo-halo na ang kanyang nararamdaman na nanlalamig na ang kamay niya. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung ang magiging fiancé niya ay walang iba kundi si Alessandro Rockwell, ang president ng Zakar's Empire at ang lead guitarist ng bandang Cold Avenue na sobrang crush na crush niya. Sa totoo nga niya na hindi niya na alam kung ano nga bang nararamdaman niya ngayon. Kinakabahan siya, na nalulungkot at the same time excited din. Sa edad na 24, hindi pa sumagi sa isip ni Sweet Monday de la Merced ang salitang pagpapakasal. Sa tingin niya ay masyado pa siyang bata para sa bagay na yon. Ngunit iyon ang gusto ng lolo niya na may sakit. Buong buhay ni Monday ay noon lang humiling sa kanyang lolo Juanito niya. At ayaw niya naman na hindi sundin ang gusto nito. Sobrang mahal niya kasi ang lolo niya. Dahil ito nag-alaga at nagpalaki sa kanya noon. Lahat ng gusto niya ay binibigay sa kanya ng lolo niya. Kaya naman gusto niya rin na maibigay dito ang kaisa-isang hiling nito sa kanya. Ngunit kinakabahan din siya tungkol sa pagpasok sa mundo ng pag-aasawa. Ni hindi pa nga siya nagkakaroon ng boyfriend. Kahit nga may mga nagtangka naman na manligaw sa kanya noon dahil masyado siyang focus sa kanyang pag-aaral. At si Alessandro lang din ang pinakamatagal niyang naging crush. Kaya hindi niya lubos akalain na ngayong gabi ay magiging engaged na siya at sa crush pa niya. Anak,
This is Lysandro Rockwell and Roselle Rockwell. Sila ang mga magulang na magiging fiancé mo at business partner din natin sila. Pakilala ng kanyang ama sa mag-asawa na nasa harapan nila. Ito naman ang aming nag-iisang anak na babae, si Sweet Monday. Magalang naman na yumuko si Monday sa harapan ng dalawa. At sa magalang din na boses ay nagsalita siya. Ikinagagala ko po kayong makilala. Madalas po kayong ikwento sa akin ng aking mga magulang. Ikinagagalak din namin na makilala ka, Monday. Ang nakangiti at mabait na sabi naman ni Roselle Rockwell. Wala pang anak namin, pero siguro yung na-late lamang yon at parating na rin siya. Wika naman ni Lysandro Rockwell. Ayos lang po yun, sagot naman ni Monday. Nako, hindi nga sila nagkakamali sa mga kwento tungkol sa'yo. Napakaganda mo nga talaga. Panigurado na magiging maganda at guwapo ang magiging apo namin. Wika pa ulit ni Roselle kaya nag-init ang pisngi ni Monday. Wala pa kasi sa isip niya ang tungkol sa pagkakaroon ng sariling anak. Pero kung gusto naman ng magiging asawa niya na magkaanak agad, ay hindi niya naman ibibigay agad yon. Salamat po. Nahihiya niya pang sabi. Ikaw naman, Roselle, masyado mong binibigla ang bata. Natatawa naman na sabi ni Mr. Rockwell, ang lolo ng kanyang mapapangasawa. Hayaan mo muna sila na magkausap ng anak natin bago ang tungkol sa bagay na yan. Aba, pasasaan ba't doon din naman ang punta nila mag-asawa? Magkakaroon din naman sila ng maraming anak. Sana nga'y magkaanak agad sila dahil gusto ko nang magkaapo. Ang tungkol nga sa pagkakaroon ng apo ang naging topic ng kanyang mga magulang at magulang ng mga fiancé niya kaya sobrang namumula naman ang mga pisngi niya ng dahil doon. At hanggang sa dumating si Alessandro ay pulang-pula pa rin ang pisngi niya at ang tibok ng kanyang puso ay singbilis ng takbo ng isang kabayo. Alessandro, anak! Kinawayan ni Roselle ang anak na nasa malapit na ngunit may kausap pa na dalawang lalaki. Tumingin naman sa gawin nila si Alessandro bago bahagyan na tumango at binalik ang tingin sa kausap at may kung anong sinabi. Hindi rin ito nagtagal sa pakikipag-usap at tumuloy na sa paglalakad. Nakatunga nga lamang si Monday sa binata na naglalakad papalapit. Napakagwapo nito sa suot na suit na sobrang bumagay sa kanya. Para itong isang modelo sa kanyang paningin. Sobrang lakas talaga kasi ng dating nito ngayon. Kaya noong unang beses niya itong nasilayan habang nagpe-perform sa taas ng stage, mahigit 1 taon ang nakalilipas, ay agad din itong nabihag ang puso niya. Unang kita niya pa lang sa pagigitara nito at kung gaano ito kaastig. Unang sulyap niya pa lamang sa itim nito ng mga mata, ay alam niya na kaagad kung ano ang nakuha nito sa kanya. Ang puso niya. Why are you late, miho? Tanong ng lolo ni Alessandro nang makalapit ito sa kanila. Kanina pa po ako rito, lolo. Sadyang hindi ko lang po kayo nahanap agad dahil may mga kumausap pa sa akin kanina. Paliwanag naman ni Alessandro. Ganun ba? Ani ni Mr. Miguel Rockwell at ipinakilala na sa kanila ang apo. This is Alessandro Rockwell. Siya ang nag-iisang anak ng panganay kong anak, Alessandro. This is Sweet Monday de la Merced. Bunsong anak ng pangalawang anak ng matalik kong kaibigan na si Juanito. Sobrang lakas naman ng tibok ng kanyang puso na para bang mahuhulog na iyon sa sahig. Malamig at diretso naman na nakatitig sa kanya si Alessandro dahilan para mas lalo lamang siyang kabahan. Hi? Kinakabahan niyang pagbati dito at bahagya pa ng umiti. Masaya ako na makilala ka, Alessandro. Hindi niya ipinahalata na hindi yun ang unang beses na nakita niya ito at matagal niya na itong kilala. Nice meeting you too. Malamig naman ang boses na sumagot ito. Halata sa mga mata ni Alessandro na hindi ito masaya na makita siya. Siguro naman may ideya na kayo kung bakit namin kayo pinapakilala sa isa't isa, hindi ba? Tanong ni Mr. Miguel. Matalik kaming magkaibigan ng lolo ni Monday. Mga bata pa lamang kami, nag-usap na kami na gusto namin na maging mag-asawa ang aming mga magiging apo. At iyon ang dahilan kung bakit kayo nandito ngayon. Sobrang awkward ng hangin sa kanilang dalawa ni Alessandro. Walang tigil na mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Wala namang emosyon ang mukha ni Alessandro.
Ni hindi nga siya nito tinitingnan na para bang hindi siya nag-e-exist doon. Nilingon ni Monday si Atlas nang maramdaman niyang nakatitig ito sa kanya. Nagtatanong ang mga mata nito at nakibit-balikat naman siya. Kaya mo yan. Iyon ang nabasa niyang buka ng bibig ni Atlas, sabay nag-fighting pa ito sa kanya. Monday, napatingin si Monday kay Alessandro nang tawagan siya nito. Nagtataka naman na tumaas ang kilay niya. Huh? Come closer. Sinunod niya ang sinabi nito at humakbang siya palapit. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay mas lalo pa na bumilis ng sandaling niyapos ni Alessandro ang braso sa kanyang bewang at hinarap nito ang lalaki na kausap. This is my fiancé, Mr. Miller. Pakilala nito sa kanya. You see, I am getting married. So I hope you avoid trying to set me up with your daughter. Ayoko po na mag-isip ng masamang mapapangasawa ko tungkol sa akin dahil sa ginagawa ninyo. Gulat na nakatitig sa kanya si Mr. Miller habang si Monday naman ay hindi alam kung ano bang dapat niyang sabihin. Awkward na lang siyang ngumiti dito. Good evening, sir. Good evening. Bati rin sa kanya ni Mr. Miller bago nito muling tiningnan si Alessandro na seryosong mukha. I'm sorry. I didn't know you were telling the truth about your sudden engagement. Hayaan mo't sasabihin ko sa anak kong tungkol dito para tigilan ka na niya at hindi niya magulo ang pagsasama ninyo. Thank you, Mr. Miller. Wika ni Alessandro. And I apologize. Hindi ko po sinasadya na masaktan ang loob ng anak ninyo. Nagtataka naman si Monday sa kung ano nangyayari at kung sino ang Mr. Miller na yon, ngunit hindi niya naman magawa na tanungin si Alessandro dahil feeling niya ay wala naman siyang karapatan na makialam at magtanong. Nang umalis na si Mr. Miller ay inalis na rin ni Alessandro ang kamay sa kanyang bewang at umakto na tila ba parang wala lang nangyari. Habang si Monday naman ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman ngayon. Oh, bakit parang hindi ka mapakalir yan? Nagtataka na bulong sa kanya ni Atlas. Hindi mo ba nakita ang reaksyon niya kanina nung pinakilala ako ng lolo niya sa kanya? Hindi siya masaya. Mukha siyang galit. Hindi siya masaya na ako magiging asawa niya. Huh? Sumulip si Atlas sa gawin ni Alessandro na noon ay may kausap ng mga businessman. Parang hindi naman. No, galit talaga siya. Paano kung hindi maging maayos ang pagsasama namin dahil sa hindi siya masaya sa akin? Kung ano-ano na ang iniisip niya ngayon. Nag-aalala na siya sa kung ano nga bang posibleng mangyari sa kanila ni Alessandro kung mag-asawa na talaga sila dahil sa iniisip niya na baka'y galit ito sa kanya. Talk to him, sabi ni Atlas. Linawin mo ang lahat sa kanya. Magkaroon kayo ng kasunduan na habang mag-asawa kayo, ay magkakasundo kayong dalawa. Na hindi kanya sasaktan o itatrato ng mali, kahit pa hindi ka niya gusto. Kaya naman sinunod niya ang payo ni Atlas. Mas mainam nga siguro na makausap niya si Alessandro at magkaroon sila ng kasunduan bago pa mahuli ang lahat. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-aalangan na tanong niya kay Alessandro nung nagkaroon na ng lakas ng loob. Tipid lamang natango ang sinagot nito sa kanya. Pareho silang tahimik na naglakad patungo sa lugar kung saan walang gaanong tao at hindi rin nila naririnig ang ingay sa labas. Tanging sinag lamang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid nila na iyon. Alam ko na pareho lamang tayo na napipilitan sa engagement na to. Panimula niya. Ginagawa ko to para sa lolo ko na may sakit. Dahil ito ang tanging hiling niya sa akin. At ayoko siya nabiguin. At alam ko na meron ka ring dahilan sa pagpayag mo dito kaya naman, pwede ba na magkasundo tayo habang nagsasama tayo? Hindi mo kailangan na mahalin ako. Gusto ko lang sana na maging maayos tayo para sa lolo ko. At sa kung anumang dahilan mo rin. Walang problema sa akin. Sagot nito. Just don't expect anything from our loveless marriage. And also, kapag dumating na sa punto na gusto mo na magkaroon tayo ng anak, I want to make things clear.
Ayoko ng sariling anak. At naiintindihan niya yon. Kung sakali man na dumating nga sa punto na gustuhin niya yon, mas mainam na binigyan na nito ng linawang tungkol sa pagkakaroon ng sariling anak para hindi na siya umasa pa. Naiintindihan ko. Nakangiti na sagot niya bago inilahad ang kanyang kamay sa harapan nito. So, deal? Sandaling tiningnan naman ni Alessandro ang nakalahad niyang kamay bago ito tinanggap. Deal. Tandang-tanda pa ni Monday ang lahat 3 months ago. Iyon ang una nilang naging pag-uusap ng kanyang asawa. Ilang linggo matapos yon ay kinasal silang dalawa. Walang ceremony, basta lamang sila pumirma ng marriage contract. Although nalungkot si Monday dahil akala niya'y mararanasan niya rin ang ikasal talaga sa simbahan, ay masaya pa rin naman siya dahil tinupad ni Alessandro ang promise sa kanya. Sa tuwing kaharap nila ang kanyang mga magulang, lalo na ang lolo niya, na may sakit, ay sweet ang pakikitungo nito sa kanya dahil yon ang hiling niyang gawin ito para hindi mag-alala sa kanya ang kanyang mga magulang at lalo na ang lolo niya. Ngunit kung sila lamang dalawa, lalo na sa kanilang bahay, ay para lang siyang hangin na hindi nito nakikita. Mas malamig pa siguro sa yelo ang pakikitungo sa kanya ng asawa. Iwas na iwas ito sa kanya na para bang hindi nga siya nito magawang lapitan o titigan man lamang na matagal. Don't worry, Lolo. Maayos naman po kami mag-asawa. Maayos din po ang pagsasama naming dalawa. Ine-enjoy pa po namin pareho ang pagiging bagong mag-asawa sa ngayon. Sabi ni Monday sa lolo niya. Nandito sila ngayon sa kanilang bahay para dalawin ng lolo niya na medyo maayos na ang lagay at nasa wheelchair na. At tulad nga ng naging usapan nila ng kanyang asawa, ay sweet sila kung umakto sa harapan nito. Mabuti naman kung ganon, sagot ni Mr. Juanito na napangiti. Masaya dahil sa nakikita na nagkakasundo ang dalawa. Huwag mong pabayaan ang apo ko, Sandro. Sumagot din si Alessandro. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Tulad ng pangako ko sa inyo, ay aalagaan ko po siya. Pagkatapos nga ng pag-uusap nilang yon, ay sabay sila na kumain kasama ang kanyang mga magulang at nakakatandang kapatid. Sweet pa rin sila kung umakto para malaman ng mga magulang niya na maayos naman ang kanilang pagsasama at nagkakasundo silang dalawa. Wala pa ba kayong balak na magkaanak? Nabulunan si Monday dahil sa biglang naging tanong ng kanyang ina. Agad naman siyang inabutan ng tubig ni Alessandro at nag-aalala na hinagod ang likod niya. Ma, ano bang klaseng tanong yan? Sabi niya sa ina na makabawi. What? Wala namang mali sa tanong ko. Kasal naman na kayong dalawa. Kaya dapat lang na isaisip niyo rin ang pagkakaroon ng anak. Hindi ba? Sa ngayon po ay wala pa po sa isip namin ni Monday ang tungkol sa bagay na yan, Mama. Gusto po muna namin na i-enjoy ang buhay ng pag-aasawa. Pero baka sa sunod po ay mapag-usapan na rin namin ang tungkol sa pag-aanak. Sagot naman ni Alessandro. Sa bagay, masyado po ngang maaga para sa ganyan. Kilalanin niyo muna ang isa't isa ng mabuti para kapag may anak na kayo, ay maibubuhos niyo sa kanila ang pagmamahal. Wika ng kanyang ama. Sinang-ayunan nila yon ng kanyang mga kapatid. Ang mama niya lang ang hindi na makapaghintay na magkaroon ng apo sa kanya dahil hindi raw ito umaasa ng apo mula sa kanyang mga nakatatandang kapatid dahil wala raw atang balak mag-asawa ang tatlo niyang kuya. Pero deep inside, nalulungkot si Monday dahil batid niya na hindi niya maibibigay ang gusto ng mami niyang apo. Dahil una pa lang ay nilinaw ni Alessandro na ayaw nitong magkaroon ng anak. Kaya nanatili ng tikom ang bibig niya hanggang sa matapos sa silang kumain. Pauwi na pabalik sa kanilang bahay, hindi na ulit sila nag-usap ni Alessandro. Ang buo lang nitong atensyon ay nasa daan. Matapos ngayon ay kailangan ni Alessandro na umalis para sa business trip sa ibang bansa at naiwan na naman siya sa kanilang bahay kasama ang kanilang mga kasambahay. Mula siguro na maging mag-asawa sila ni Alessandro ay bihira lang ito manatili sa kanyang bahay. Madalas itong nasa opisina o hindi naman kaya ay nasa business trip. Masyado itong workaholic at siya naman ay walang ginagawa.
Bago rin kasi sila magsama sa iisang bahay, ay binigyan linaw sa kanya ni Alessandro na hindi niya kailangang magtrabaho at manatili na lang daw siya sa bahay at ito nang bahala sa lahat. Alessandro, gusto mo bang kumain muna bago pumasok sa trabaho? Tanong ni Monday sa asawa na kapapasok lamang sa kusina. Kagabi lang ito nakauwi mula sa business trip sa Japan. Ang akala niya ay mananatili ito sa kanilang bahay para magpahinga, pero papasok din pala agad ito sa trabaho. No, sa cafeteria na lang ako kakain. Sagot nito habang naglalakad palapit sa ref. Kape, gusto mo bang pagtimpla kita? No need. Nalungkot siya ng bahagya dahil ngayon na nga lang sila nagkita ulit ay hindi naman ito nagtagal sa kanilang bahay. Maaga bang uwi mo mamaya? Anong gusto mong ulam? Tutulungan ko si Manang na magluto mamaya. Madaling araw na siguro ako makakauwi mamaya. May gig pa mamayang gabi ang banda. Bago ito humarap sa kanya. Hindi niyo na kailangang magluto para sa akin. Sa inyo na lamang lutuin ninyo. Sa labas din ako kakain mamaya. Ganun ba? Aniya. Ngunit sa loob-loob niya ay masaya siya dahil mapapanood niya na naman itong mag-perform. Mula kasi nung maging mag-asawa sila ay ngayon lang ulit ito sumama sa gig ng banda. Oo nga pala, aalis din ako mamaya kasama si Atlas. Baka late na rin ako makauwi. Okay. Maikli lang itong sumagot. Hindi alam ni Monday kung anong oras ang gig mamaya ng banda nila Alessandro kaya naman pinagana niya na naman ang kanyang pagiging detective para lang malaman niya kung anong oras. At kahit pa may schedule si Atlas ay nagawa niya pa rin itong mapilit na samahan siya sa club kung saan ang gig ni na Alessandro. Nakaupo sila ngayon sa isang table na kung saan silang dalawa lang ni Atlas ang tao. Nakasuot ng sombrero si Atlas para hindi ito makilala ng mga tao. Umiinom ng alak si Atlas na magsalita ang MC sa taas ng stage. Alam ko na ang bandang ito ang inaabang-abangan ninyong lahat. Masaya at malakas na wika ng MC sa stage kaya naman pumalakpak ang mga tao sa club. Kaya naman let's welcome tonight's band performers, Cold Avenue. At mas lalo pang lumakas ang hiyawan at palakpakan nang lumabas na ang mga members ng banda. Bumilis din ang tibok ng puso ni Monday nang sandaling masilayan niya ang kanyang asawa na sobrang gwapo sa suot na itim na t-shirt, jeans at saka kulay puti na sombrero. May gitara rin na nakasukbit sa balikat nito. Merong 4 na miyembro ang bandang The Cold Avenue. Si Jackson ang lead vocalist at leader ng banda. Ang drummer naman ay si Liam. Ang bassist naman ay si Logan. At si Alessandro ang kanilang lead guitarist. At lahat ng miyembro ng banda ay walang tapon. Lahat sila ay ubod ng gwapo. At syempre, ang higit na mas gwapo sa paningin ni Monday ay ang asawa niya. Magandang gabi sa inyong lahat! Bati ni Jackson kaya napahiyaw muli ang mga babae roon. Alam kong matagal-tagal din na hindi kami nakapag-perform sa harapan ninyo. Unfortunately, naging busy kaming lahat. Kaya naman pangako namin sa inyo na babawi kami ngayong gabing ito. I hope you enjoy our first song. Natahimik ang lahat at nakinig ng simulan na nila ang unang kanta. Ang Ikaw Lamang na kinanta ng Silent Sanctuary. Di ko maintindihan ang nilalaman ng puso. Tuwing magkahawak ang ating kamay, pinapalalangin lagi tayong magkasama. Hinihiling bawat oras ay kapiling ka. Pagkanta ni Jackson, nakapikit ang mga mata nito sa unang stanza, ngunit minulat din. At may ngisi sa labi na nakapagtitigan sa isang babae na sobrang kinikilig naman at kitang-kita pa nila na napapahampas sa katabi rin na babae. Sa lahat ng aking ginagawa, ikaw lamang nasa isip ko, Sinta. Sana hindi na tayo magkahiwalay kahit kailan pa man. Ang kilig na nararamdaman ni Monday ay abot langit habang nakatingin siya sa kanyang asawa sa stage. Sa bawat pagkalabit nito sa string ng gitara ay para bang naghahatid din iyon ng kakaibang kilite sa kanyang katawan. Hanggang sa matapos ang una nilang kanta ay nakatitig lamang siya kay Alessandro na lalo lamang naggumagwapo sa kanyang paningin habang tinititigan niya ng matagal. Punta tayo doon sa mga tao. Aya sa kanya ni Atlas nang matapos din ang pangalawa pang kanta.
Tinutukoy nito ang gitna kung saan marami ng mga tao nagkukumpulan at nagsasaya dahil sa hard na ng kanta nila. Baka makita niya ako. Nag-aalangan na sabi niya kay Atlas. Sa dami ng tao, imposible na makita ka niya ha. Halika na, doon na tayo. Hindi masaya dito oh. Para tayong mga loner kung dito lang tayo. At sumunod na nga siya kay Atlas. Nakipagsiksikan sila sa mga tao roon. Our next song is called I Wanna Be Your Slave. So enjoy. Sabi pa ni Jackson na pawis na rin. I wanna be your slave. I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. 'Cause you could be the beauty and I could be the monster. Kung nasa cartoon lang siguro sila ay may hugis puso na sa kanyang mga mata habang titig na titig pa rin siya sa kanyang asawa na sobrang astig sa taas ng entablado. Pawis na ito at batid niya na basang-basa na rin ang suot nitong damit kaya mas lalo lamang itong nagiging hot sa paningin niya. Hindi niya na alam kung nasaan na si Atlas dahil bigla na lang itong naglaho sa tabi niya. Nagsimula na rin siyang umindayog at makisabay sa mga tao roon at ang mga sandaling yon ay halos tumigil na sa pag-ikot ang kanyang mundo nung bigla na lamang bumaling sa gawin niya ang kanyang asawa at nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na nagawang makagalaw ni Monday sa kanyang kinatatayuan ulit at nanlalaki pa ang kanyang mga mata habang bumalot naman ang gulat sa mukha ni Alessandro. Nang matapos ang kanta ay nagpaalam si Alessandro sa mga kabanda na bababa muna ng stage. Pinagtaka pa iyon ng iba ngunit nang makita na sa kanya pala ito lalapit ay napaawang ang labi. Hinawakan siya ni Alessandro sa kamay at saka hinila siya palayo roon. Wala naman sa sarili na nagpatianod si Monday. Sa smoking area siya nito dinala. Humarap sa kanya si Alessandro. Wala itong sinabi pero alam niya na nangihingi ito ng paliwanag sa kanya ngayon. Nagbaba siya ng tingin at sa nahihiya na boses ay nagsalita. Pasensya na kung hindi ko pinaalam sa'yo na manonood ako ngayong gabi. At nang hindi ito sumagot, muli siya nag-angat ng tingin sa mukha nito. Are you mad? Hindi niya mawari kung galit ba ito sa kanya ngayon o kung ano. Hindi niya kasi mabasa ang emosyon sa mukha nito. Pero ang nasa isipan ni Monday ay hindi ito natutuwa na makita siya. Sinong kasama niyo na pumunta? Kayong dalawa lang ba ni Atlas? Walang ibang kaibigan na kasama? At sa halip ay iyon ang naging tanong nito. Marahan siyang tumango. Oo, kaming dalawa lang ni Atlas. Bigla niya kasi akong niyaya kanina na panoorin daw namin kayo dahil alam niya kung saan ang gig ninyo at pumayag naman ako dahil gusto ko rin kayong mapanood. I'm sorry, Atlas. Wala na ako ibang maisip na ibang palusot ngayon. Sabi ni Monday sa kanyang isipan. You have other friends, right? Bakit hindi niyo sila kasama ngayon? Bakit kailangan na kayong dalawa lang ni Atlas? Tanong pa nito sa hindi niya maintindihan kung galit ba na boses. Busy silang lahat ngayon kaya hindi sila sumama. Ilang segundo pa siyang tinitigan ng binata na para bang naghihintay pa ito sa kung ano-anong susunod niyang sasabihin. Kapag kuwan ay huminga ito ng malalim at saka tumango. Mabuti na lang at pinaniwalaan naman ni Alessandro ang lahat ng palusot at hindi na nagtanong ulit. Saan ka nang galing? Saan ka niya dinala? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Atlas na makabalik na sila sa loob. Kinausap ko lang siya. Malamig na sumagot naman si Alessandro. Please take care of my wife. Babalik na ako sa taas. Nag-take din pala ng break ang banda nang bumaba si Alessandro. Kaya naman nang umakyat na ulit ito sa stage at saka lang ulit sila tumugtog habang si Atlas ay panay ang tanong sa kanya kung ano raw ang ginawa sa kanya ni Alessandro o kung nagalit ba daw ito nang makita siya. Hindi mapakali si Monday dahil ramdam na ramdam niya ang titig ni Alessandro sa kanya na para bang kung nakamamatay lang siguro ang tingin ay sabay na silang bumulagta ni Atlas ngayon. Samantala, ang mga kabanda naman ni Alessandro ay napansin yon at napapangisi na lang. At para mas lalo pang asarin ang kanilang guitarist, ay talagang inasar pa nila ito sa pamamagitan ng pagkanta sa kanta na Dancing on My Own.
Pagkatapos ng kanilang performance ay sinenyasan sila ni Jackson na sumunod sa kanila sa backstage. Sa tingin ko talaga ay nagalit siya sa atin. Sabi niya kay Atlas habang naglalakad sila papunta sa backstage. Tingin ko rin. Sabi naman ni Atlas, ang sama ng tingin niya sa atin kanina. Mas lalo lang tuloy nakaramdam si Monday ng kaba. Pagpasok nila sa backstage ay nakatalikod si Alessandro. Hinubad ang suot na t-shirt kaya hindi agad sila nakita. Mrs. Rockwell! Masaya na pagtawag sa kanya ni Liam, kaya napalingon sa kanila si Alessandro. Oh, Mrs. Rockwell! Si Jackson naman yun. Nandito ka pala, hindi mo naman sinabi sa amin na manonood pala kayo sa performance namin ngayong gabi. Nakapaghanda sana kami ng kanta para sa'yo, kamusta na? Maayos naman ako. Sagot niya na may awkward na ngiti. Bumaling ang tingin ni Jackson kay Atlas na nasa kanyang tabi at naka-poker face. Kapagkuan ay sumupi lang nakakaloko ng ngiti sa labi ni Jackson. Nice seeing you again, Atlas. It's been 3 days, right? Yeah. Ang maikli naman na sagot ni Atlas. Gustong itanong ni Monday kay Atlas kung paano nito nakilala si Jackson. Ngunit hindi niya tinuloy dahil ramdam niya na nasa kanya pa rin ang titig ni Alessandro. Alam ko na. Biglang nagsalita si Liam. Kaya siguro pumunta ka dito nang walang pasabi dahil gusto mong isurprise si Alessandro, ano? Oo nga. Sumang-ayon naman si Logan. At effective naman. Hindi na nakapag-focus si Alessandro mula nung makita ka eh. At natawa pang tatlo habang si Alessandro naman ay nanatili lang na seryoso. Shut up, Logan. Singal naman ni Alessandro sa kaibigan. Sus, don't tell me you're suddenly feeling embarrassed. Inasar pa ito lalo ni Liam. Mrs. Rockwell, alam mo ba na hindi yan mapakali sa stage kanina dahil nanonood ka? Kalmado naman palagi yung nagpe-perform pero nang makita ka, nawala ng lakas ang mga buto sa katawan. Panay ang pang-aasar at panunukso ng mga kaibigan ni Alessandro kaya natawa na rin siya. Si Alessandro naman ay masama lang tingin sa mga kaibigan ngunit kung titigan ng mabuti ay mapapansin ang pamumula ng tenga nito. Sandaling nagtagpo ang mga mata nilang dalawa at may kislap siyang nakita sa mga mata nito. Si Alessandro rin naman ang unang umiwas ang tingin at saka sininghalan muli ang mga kaibigan na panay pa rin ang pang-aasar at tawa. Tuwang-tuwa sila na makitang naiinis at nafa-fluster ang kaibigan nila na laging walang emosyon at akala mo'y pinaglihi sa sama ng loob dahil laging seryoso sa buhay. Uuwi na ba tayo? Tanong sa kanya ni Atlas. Ikaw, may schedule ka ba tonight? Oo eh, tumakas lang ako sa manager ko. Then, uwi na tayo. Magkita na lang ulit tayo bukas. May gagawin ka rin ba bukas? Wala na siguro. Titingnan ko pang schedule ko. Sagot naman ni Atlas. Ihahatid na kita, medyo late na rin kasi. Ang hindi alam ng dalawa habang nag-uusap sila ay may mga matang matalim na nakatitig sa kanila. Habang ang tatlong kaibigan naman ni Alessandro ay natatawa at napapailing na lamang. Okay, let's go. Hindi pa natapos si Monday ang sasabihin na may humawak na sa kamay niya. Nang tingnan niya kung sino iyon ay si Alessandro na seryoso ang itsura at nakatagis pa ang mga panga na parang galit. Ako na maghahatid sa kanya pa uwi. Seryoso na wika ni Alessandro habang nakatingin kay Atlas. Pero ako ang kasama niya na pumunta dito. Sabi naman ni Atlas. Iisang bahay lang inuuwian namin. Hinawakan din ni Atlas ang kabilang kamay niya. Ano naman? Ako ang kasama niya pumunta. Hindi ko ugali na ipaubaya siya sa iba. Nagtataka na nagpalipat-lipat ang tingin kay Alessandro at Atlas na parehong matalim na nagtitigan. Hindi niya alam kung anong problema ng dalawang to at para bang may malalim na galit sa isa't isa. Nakita ni Monday ang pagtagis ng bagang ni Alessandro. I'm her husband. Walang problema kung hahayaan mo siya sa akin sumabay ng uwi dahil iisang bahay lang ang aming tinitirhan at iisang kwarto lang kami natutulog. Gumuhit ang makahulugan ng ngisi sa labi ni Atlas at ang mga mata nito ay kumikislap na para bang gustong matawa pero pinipigilan lang ang sarili.
Maging mga kaibigan ni Alessandro ay Oh, kapag kuwan ay binitawan na rin ni Atlas ang kanyang kamay. Okay, fine. Kunwari napipilitan pa na sabi nito. Please take care of her. Maingat ko yung dinala dito. Kapag inuwi mo yan na may gasgas, lagot ka sa akin. And what makes you think I'll let something bad happen to her tonight? Aba malay ko sa'yo. Sagot naman ni Atlas. You're an asshole. I won't be surprised if you really let that happen. I might be an asshole, but I won't hurt my wife. Hay, ano ba yan? Tumigil na nga kayo. Inis na siyang pumagitna sa dalawa dahil may balak ba yata na magbasagan sila ng mukha ngayon. Tigilan niyo na nga yan para kayong mga bata. Nagbapantang tiningnan niya si Atlas na nakabusangot. Mauuna na kaming umuwi, Atlas. Mag-ingat ka. I'll call you later once I get home. Sure, don't forget to call me. Sagot nito sa kanya at may nangaasar pang ngisi na muling tiningnan ng kanyang asawa. Take care of your wife, man. Baka maagaw sa'yo. Pag-irap lang sagot ni Alessandro dito bago siya hinila palapit sa sasakyan nito. Bago umandar pa alis ang sasakyan nila, ay nakita niya pa na lumapit si Jackson kay Atlas. Umakbay at pinagmasdan din na palayo nilang kotse habang kumakaway pa. Pasensya ka na kay Atlas ha, sabi ni Monday sa asawa. Sa tingin niya kasi galit ito sa ginawa ni Atlas kanina. Ganun lang kasi talagang ugali nun. Hindi naman sumagot si Alessandro at nanatili lamang na nakatiim ang bagang at sa daan ng tingin. Hanggang sa makauwi sila sa kanilang bahay, wala itong sinabi na kahit ano sa kanya. At habang nakahilata si Monday sa kanyang kama, ay hindi maaalis sa isip niya ang mukha kanina ni Alessandro. Mukhang nagalit nga talaga nila ito. Inabot niya ang cellphone na nasa tabi lang nung una niyang maramdaman ang pag-vibrate noon at saka binasa ang Viber message na natanggap niya mula kay Atlas. I think your husband is jealous. At may tumatawa pa na emoji na kasama. Mabilis naman na nagtipa ng reply si Monday. No, I think he's mad. Hindi niya ako kinakausap kanina habang pauwi kami. At singdilim ng kalangitan na may bagyong mukha niya kanina. At saka dinamihan niya ng umiiyak na emoji sa dulo. At hindi na nga siya nakatulog ng gabing yon dahil sa kanyang iniisip. Kung bakit ba naman kasi nakita pa sila kanina ni Alessandro? Siya naman kasi, hindi niya na nagawang makapag-isip ng tamang gawin dahil sa sobrang pagkabigani niya sa kanyang asawa kanina. Kaya naman, para mawala ang galit ni Alessandro ay maaga niya itong pinaganda ng breakfast. Kumain ka na muna bago pumasok sa trabaho. Mabait niyang sabi sa asawa nang pumasok ito sa kusina. Pinagtimpla rin kita ng kape. Wala namang imik na pinaghila ni Alessandro ang sarili ng upuan at saka nagsimula ng kumain. May lakad niya pala kami ni Atlas. No, you stay here. Napapitlag pa siya nang bigla nitong pinutol ang kanyang sasabihin at matalimang tingin na bumaling sa kanya. Dito ka lang sa bahay. Pero... You can spend all day shopping online. I'll pay for everything. Kahit ubusin mo pang pera ko ngayong araw, I don't care. Just don't go out with that man today. Sabi pa nito. Hindi pa rin talaga siguro nawawala ang galit na Alessandro kay Atlas sa ginawa nito kagabi. Kaya ay pumayag na lang siya na hindi na muna umalis ang bahay nila kasama si Atlas. You really need to apologize to my husband, Atlas. Sabi ni Monday habang magkausap sila sa FaceTime. Mahina naman na natawa si Atlas. Hayaan mo siya. Lalamig din ang ulo nun. But he's really annoyed. Na hindi niya nga ako pinapayagan na lumabas ng bahay kasama ka. Aba, dapat lang sa kanya yun ano. Besides, what I said last night was just a joke. Sineryoso niya lang masyado. Napabuntong hininga na lamang si Monday dahil wala talagang balak si Atlas na humingi ng pasensya kay Alessandro sa mga sinabi nito kagabi. Mabuti na lamang at pag-uwi ni Alessandro ng gabing yon ay medyo malamig na ang ulo nito. Sabay din sila na kumain ng dinner at bago lang kay Monday na sabay silang kumain.
Madalas kasi wala siyang kasabay kumain dahil sa hindi naman siya sinasabayan ni Alessandro. Anong ginawa mo buong araw? Tanong nito sa kanya. I just watch movies the whole day. Tumulong din ako magluto for dinner. Yun lang. Were you bored? I managed to entertain myself so hindi naman masyado. Sagot niya. Medyo naninibago dahil nagtatanong na ito tungkol sa araw niya. Ikaw, how was your day? Marami ka bang trabaho sa office? Tumango ito. I had to meet up with 2 clients a day. I waited for them at the restaurant. But they got caught up with traffic. Umabot ng ilang oras bago pa sila dumating. And this is the first time na sobrang haba ng sinabi nito. Mostly kasi, tuwing nag-uusap sila, ay maikli lang ang sagot nito sa kanya. The clients wanted to meet you. Natigilan pa siya sa panghuli nitong sinabi. Huh? Ako? Bakit naman biglang gusto nila ako makita? They wanted to meet my wife. Mas lalo siyang nagulat sa sinabi nito. Alam nila na may asawa ka na? Marahan na tumango si Alessandro. Yeah. It accidentally slipped from my mouth earlier. Napatango siya. Hindi makapaniwala na sa bibig pa pala nito mismo nang galing na may asawa na ito, kaya nila nalaman. Ayos lang naman sa akin, kailan ba daw? Maybe sa next visit nila sa bansa? Next month, I think. Next month will be our contract signing, so I'll bring you with me. Mabuti na lang at may 1 buwan pa pala siya para makapaganda. Masaya si Monday dahil nag-uusap na sila ni Alessandro ng matagal ng gabing yon. At mukhang hindi na rin mainit ang ulo nito. Sana ay lagi silang ganon. Palagi na lang naiiwan si Monday sa kanilang bahay. Sa sobrang naboboard na siya dahil wala na siyang ibang ginawa kundi ang magwaldas na lang ng pera. May mga kasambahay sila kaya hindi niya kailangan na kumilos sa bahay para maglinis. Mula na maging mag-asawa sila ni Alessandro, ang ginawa niya na lang siguro ay matulog, gumising, maganda ng almusal para kay Alessandro kung nasa bahay ito. Kumain, magwaldas, at matulog ulit. Ganun na lang palagi. At gusto niya na magkaroon ng trabaho. Ayaw niya na manatili sa kanilang bahay nang walang ginagawa. Bata pa naman kasi siya at wala silang anak na Alessandro para manatili lang siya sa kanilang bahay. Gusto niya rin na gamitin ang degree niya. Gusto ko sana na magtrabaho. Nag-aalangan na sabi niya kay Alessandro. Andito sila ngayon sa opisina nito sa kanilang bahay. Nakaupo siya sa visitor's chair sa harapan nito. Buong gabi niyang pinag-isipan ng tungkol sa bagay na ito. Kaya ngayon ay hihingin niya ang permission ng kanyang asawa. Why? May mga bagay ka ba na gustong bilhin? Tanong naman ni Alessandro. Wala naman. Gusto ko lang na humanap na ng trabaho. Hindi mo kailangan magtrabaho dahil nandito naman ako. Kung may gusto kang bilhin, you can use my card and spend as much as you want. Hindi mo kailangan na humingi ng permiso mula sa akin. It was a very tempting offer. Alright. Lahat naman siguro ay gano'n ang pinangarap sa buhay. Ngunit sa ngayon kasi gusto rin ni Monday na maranasan ang magtrabaho at magamit ang degree niya. Sayang naman kasi ang naging summa cum laude siya sa BSA course niya. Kahit hindi related sa course niya ang maging trabaho niya ay ayos lang sa kanya. Gusto niya lang na magkaroon din ng sariling kita. Hindi naman sa ganon. Mas gusto ko lang kasi na may sarili rin akong kita habang mag-asawa tayo. Ayoko kasi na dumidepende lang sa'yo. But that's what husbands do, right? I'll do the work, and you'll do the spending. Pero gusto ko rin talaga na magtrabaho. Tumango naman si Alessandro dahil alam na wala itong magagawa para pigilan ang desisyon niya. Fine, if you insist on working, sabi nito. Saan kumpanya ka naman magtatrabaho? May pinagpipilian ka na ba? Hindi ko pa alam. Maghahanap ako but I have a lot of choices. Pwede ako magtrabaho sa kumpanya namin, sa bank na pagmamay-ari ng uncle ko,
O sa family business nila Atlas? Additionally, pwede rin akong pumasok bilang PA niya. I think mas mabuti yung panghuli, hindi ba? Kilala ko na si Atlas kaya hindi na ako mahihirapan sa pag-adjust kung sa kanya ako magtatrabaho. Pero kung gusto ko talaga na gamitin ang degree ko, I can work at companies and banks. Pero sa ngayon kasi, gusto ko muna ng trabaho na ma-enjoy ko kaya siguro ang panghuling pipiliin ko? Be my secretary. Natigilan naman si Monday sa biglang sinabi ng asawa. Huh? Umalis ang secretary ko dahil I think she's pregnant? Wika nito. Kailangan niya raw na magpahinga ayon sa doktor niya. So habang hindi pa siya bumabalik, you can work as my secretary. Mas malaki ang sahod ko kaysa sa pagiging personal assistant mo kay Atlas. Think about it. At talaga? Pwede talaga ako magtrabaho sa'yo? Masaya niyang tanong. Actually, yun naman talaga ang gusto niya. Pangarap niya na makapagtrabaho sa kumpanya ni Alessandro. Pero ang akala niya kasi ay wala siyang pag-asa sa kumpanyang to. Yes, sagot naman ni Alessandro. Then, tinatanggap ko ang trabahong yun. Kailan ako maaaring magsimula? Masaya niya rin na tanong. Tomorrow. Maaari ka na magsimula bukas. Okay. At bigla nga siyang tumayo. Maghahanda na ako ng mga isusuot ko mamaya. May dress code ba sa kumpanya mo? May mga damit ba ako na hindi dapat isuot or bibigyan mo rin ako ng uniform? You'll have a uniform but you can wear whatever you want. Okay, thank you so much. Masayang-masaya pa rin si Monday na lumabas ng office ni Alessandro. Napapakanta pa siya sa tuwa ng dahil doon. Dream come true para sa kanyang makapagtrabaho sa iisang kumpanya kasama ang kanyang asawa. Dahil ang ibig sabihin lang nun, ay madalas niya na itong makikita. Plus, magagawa niya pa ang gusto niya. Talaga? May trabaho ka na? Masaya na tanong ni Atlas habang magkausap sila ngayon sa tawag. Si Atlas ang una niyang pinaalaman sa kanyang bagong trabaho. Oo, magiging sekretary ako ni Alessandro. Tinanggap niya ako. Sagot niya habang naghahanap pa rin ng maaari niyang isuot bukas pagpasok sa opisina. What? Pati ba naman sa trabaho dapat ay kasama mo rin siya? Hindi ka ba nagsasawa sa pagmumukha niya? Siyempre hindi. My husband is the most handsome man on earth. Sabi niya. Excited na ako sa bago kong trabaho. Mag-coffee tayo bukas after ng work ko para celebration na hindi na ako jobless. Sure. Masaya naman na sumagot si Atlas. Sobrang excited ni Monday sa kanyang bagong trabaho na halos hindi na siya nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit niya pang tiningnan ang susuotin niyang damit para kinabukasan. Good morning! Masayang bati niya sa kanyang asawa na kakapasok lamang ng kusina. Tulad niya ay nakabihis na rin ito. Itim na long sleeve ang suot nito na nakatupi hanggang sa may siko nito. Okay lang ba ang suot ko para sa first day of work ko? Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang suot niya ay puting tube na pinatungan niya ng itim na blazer at kulay black tennis skirt. Marahan na tumango si Alessandro. Yes, it looked good on you. Talaga? Halos kuminang pa ang mga mata niya. Sumagot naman si Alessandro ng tipid lang na pagtango. Pinagtimpla na kita ng kape. Inumin mo na bago pa lumamig. Mauna akong papasok sa'yo para hindi nila sabihin na first day ko ay mas nauna pa sa akin ng boss ko. Sa sobrang excited niya nga sa trabaho ay hindi niya hinintay na bumaba si Alessandro kanina at naghanda agad siya ng almusal at kape nito para aalis na lang siya pag nakababa na ito. Sabay na tayong papasok, sabi nito bago pinaghila ang sarili ng upuan at naupo. Huh? Seryoso siya nitong tiningnan. We're going to the same location. Sabay na tayo. You're not going to be late, maaga pa. Pero kung sabay tayong papasok, makikita tayo ng ibang employees doon. So? Ayoko magkaroon ng issue sa first day of work ko. Sabi niya.
Kung makikita sila ng mga empleyado doon na magkasama, ay baka isipin nila na kaya siya nakapasok sa kumpanya nito dahil sa malapit siya sa boss. Which is true naman, pero ayaw niya pa rin na isipin ng mga tao na yun ang dahilan dahil hindi naman alam ng ibang tao ang tungkol sa pagiging kasal nila. Ipaparada kong sasakyan sa medyo malayo pa sa kumpanya. You can go out first para hindi nila tayo makita magkasama. What do you think? I'm okay with it. Good. Then have a seat. Have you eaten breakfast? Hindi pa. She's very excited kaya hindi na siya nakakaramdam ng gutom at ang gusto niya lang niya ay pumasok na agad sa trabaho. Mag-almusal ka muna. Since it's your first day, you'll have a lot of things to learn. Marami na agad ang kailangan mong gawin mamaya. And you'll get hungry there. Hindi niya rin maintindihan kung bakit nga ba siya kinikilig ngayon. Sinunod niya ang sinabi ng asawa at nag-almusal na nga muna siya bago pumasok sa trabaho. Tulad ng sinabi ni Alessandro, sa malayo pa sa building ito nagpark at nilakad niya na lang patungo sa Zakar's Empire. Good morning! I'm Sweet Monday. Ako ang bagong secretary ni Mr. Rockwell. Nakangiti na sabi niya sa receptionist na nagtaka. Po? Pero si Miss... Hindi na natapos ang babae ang sasabihin nang may isang babae na biglang nagsalita. Ay, Miss de la Merced! Tawag sa kanya ng babae. Kanina ko pa po kayo hinihintay. Ako nga po pala ang dating secretary ni Mr. Rockwell. Ang papalitan niyo po. Hi, nice meeting you. I'm Sweet Monday. Mabait niyang bati saka nakipagkamay nito. Sumunod na rin siya sa loob ng elevator dahil sasabihin daw nito sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang malaman bago ito pansamantala na umalis sa trabaho at palitan siya. Congratulations nga pala sa pagbubuntis mo. Sana hindi ka mahirapan sa pagbubuntis at panganganak. Nakangiti na sabi niya kay Mercedes na nagtaka naman. Po? Hindi ba nagdadalang tao ka kaya pansamantala ka na aalis sa trabaho? Iyon ang sabi sa akin ni Alessandro. Ni Sir Alessandro. Oo. Salamat. Secret lang kasi sanang tungkol sa pagbubuntis ko. Hala, ganun ba? Napatikip siya sa kanyang bibig. Sorry, but I promise I'll keep it a secret. Salamat. Ngumiti ulit ito. Sinabi na sa kanya ni Mercedes ang mga bagay na kailangan niyang tandaan. Tulad na lamang ng mga pangalan ng board members at kung nasaan ang kanilang mga opisina. Hindi naman mahirap tandaan ang kanilang mga pangalan na itsura, kaya madali lang yon para kay Monday. Nakalagay na sa notebook na to ang schedule ni Sir Alessandro. Hindi siya nagkakape tuwing umaga dahil umiinom na raw siya sa kanilang bahay. Pero sa hapon at gabi gusto niya na lagi siyang may nakahanda na kape sa table niya. Kaya nakalagay na rin riyan ang kape niya na maaari mong orderin para sa kanya sa Starbucks. Sabi sa kanya ni Mercedes. Tinanggap niya naman ang notebook na hawak nito at saka binuklat yon at napatango. Mabait bang boss si Mr. Rockwell? Sabay nag-angat siya ng tingin kay Mercedes. Oo naman. Medyo masungit lang at istrikto pero mabait siya na boss para sa akin. May ngiti nitong sagot. Sinabi pa ni Mercedes ang mga schedule na Alessandro sa kanya bago sila muling lumabas ng office nito. Habang nasa hallway sila at sinabi sa kanya ni Mercedes kung kaninong mga opisina ang nadadaanan nila, ay nakasalubong nila si Alessandro. Good morning, sir. Bati ni Mercedes at yumuko. Good morning, sir. At bumati rin siya sabay taas ng isa niyang kamay. Good morning. Maikli rin na bati sa kanila ni Alessandro. Mercedes, may buong araw ka para sabihin sa sa bagong secretary mga kailangan niya na gawin sa trabaho. Opo, sir. Huwag po kayo mag-alala. Sasabihin ko po ang lahat sa kanya. Sagot naman ni Mercedes. Tumingin sa kanya si Alessandro at nagtaka siya nang lumakad ito papalapit sa kanya. I'll be in my office if you need me. Okay, pupunta na lang ako mamaya sa office mo before lunch. Can we eat lunch together? Tanong niya naman. Yes, I'll wait for you then. Okay. Ngumiti siya sa asawa ng matamis. Bye, sir. Ramdam ni Monday na may gustong itanong sa kanya si Mercedes ngunit may pipigil.
Pinagpatuloy pa rin ni Mercedes ang pagtuturo sa kanya sa mga bagay na kailangan niyang gawin. Hindi pala biro ang trabaho ng isang secretary, ngunit sa tingin niya ay kaya niya naman ang mga trabaho dito. Ang akala ni Monday ay ang dating office ni Mercedes ang magiging office niya, ngunit iisang office ng pala sila ni Alessandro. May table rin daw siya sa loob ng office ng kanyang asawa at hindi alam ni Monday kung magiging masaya ba siya o hindi. Samantalang sa loob ng kanyang opisina ay napapangiti naman si Alessandro sa sarili habang binabasa ang resume ng kanyang asawa na iniwan pa rin pala nito sa table niya kanina. Sweet Monday de la Merced Rockwell. And who got you smiling like that? Tanong ni Jackson na kakapasok lang sa loob ng kanyang opisina. Hindi man lamang ito kumatok at basta lamang na pumasok sa loob. Huli tuloy siya nito na nakangiti ng mag-isa. Anong ginagawa mo dito? Naglakad si Jackson palapit sa upuan sa harap niya na upo. Magpapapirma ng kontrata. Sabay nilapag nito sa harap niya ang dokumento na dala. Oo nga pala, nakita akong asawa mo kanina kasama ang sekretary mo. Bakit ang sabi niya sa akin ay siya na raw ang magiging sekretarya mo mula ngayon? Tinanggal mo ba sa trabaho si Miss Mercedes? At bakit naman hinahayaan mo na magtrabaho ang asawa mo? Diba you said before that you'll do all the work and she'll do all the spending? Hindi ko tinanggal si Mercedes. Sinabihan ko lang siya na magbakasyon muna sa kanila pero may sahod pa rin siya. Dahil gusto ni Monday na magtrabaho. Pumayag ka naman na may trabaho siya? Yeah. Ngumisi si Jackson. Hindi ko alam na you'll break your own convictions for her. Oh, so mula ngayon, siya na ba ang magiging secretary mo? Yes. Wow, that's great! Kumunot ang noon niya. Great? Yes. Dahil ang ibig sabihin lang noon mula ngayon, hindi ka na makakapagsungit sa amin dahil bantay sarado ka na ng asawa mo. Plus, she's very kind. So I can always ask her to help me. Mukhang kailangan niya na maging extra bantay sa kanyang asawa dahil batid niya na lagi itong lalapitan ni Jackson para makahingi ng tulong kung may kailangan ito sa kanya. Kilala niya ang mga kaibigan niya. At higit sa lahat, kilala niya rin ang kanyang asawa. Alam niya na hindi ito makakatanggi sa lahat ng bagay na hihilingin ng mga kaibigan niya. Sir, alam ko na po ang lahat ng kailangan kong malaman sa trabaho. Masayang sabi ni Monday sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikislap at halatang sobrang saya sa bago nitong trabaho. That's good. Bago siya tumingin sa kanyang relong pambisig. It's almost lunchtime. Saan mo ba gustong kumain? Sa cafeteria na madalas mong kainan. Hindi pa ako nakakapunta ron eh. Doon na lang tayo. Okay lang ba? Yeah, sure. Tumayo na siya at naglakad palapit sa kanyang asawa. Sinulyapan niya na rin ang dating sekretarya na si Mercedes na nakatunganga lamang sa kanilang dalawa. Pwede ka na rin mag-lunch, Mercedes. At maaari ka na umuwi. Please enjoy your vacation. Bagaman gulantang pa rin ay tumango si Mercedes at muling nagpasalamat sa kanila. Kahit bago pa lang si Monday sa trabaho ay halos kilala na nito ang lahat ng mga empleyado niya, maliban na lang sa mga nasa cafeteria. Gusto niyo po ba ng kape, sir? Tanong ni Monday sa asawa na seryosong may binabasa na dokumento at may suot pa itong specs. Yes. Sa sobrang pagmamadali niya kanina na pumasok sa trabaho ay nakalimutan niya na ipagtimpla ito ng kape kanina sa kanilang bahay. Ngayon ang pangalawang araw niya sa trabaho at marami pa siyang mga kailangan na pag-aralan. Pero unti-unti na rin naman siyang nasasanay, lalo pat mga mababait ang dating empleyado. Nagmamadali ang kilos na ipinagtimpla niya ito ng kape. Sir, ito na po ang kape ninyo. Salamat, tipid nitong sagot. Nanatili si Monday na nakatayo sa may tabi ni Alessandro habang may binabasa pa rin. Kapag kuwan ay may inabot itong papeles sa kanya at nag-angat ang tingin. Can you read this document for me and write reports? Sure. Also, matatapos mo ba siya hanggang mamayang hapon? I need it before evening. Kung hindi mo pa kaya, you can ask for help from the other employees. Kaya ko to.
Seryoso na sagot niya. Ngayon lang siya binigyan ni Alessandro ng mabigat na trabaho kaya naman gusto niya na matapos yun ng walang tulong mula sa iba. Gusto niya kasi na maging proud din ito sa kung anong kaya niyang gawin. Habang abala si Monday sa kanyang ginagawa ay ramdam niya na nasa kanya ang tingin ni Alessandro. Hinayaan niya na lang dahil sa tuwing titingin naman siya dito ay bigla itong umiiwas ang tingin. Hindi na nga nahirapan si Monday sa kanyang bagong trabaho dahil mabait naman na boss si Alessandro. Mukha lang itong masungit tingnan ngunit mabait naman. That's bullshit! Gawan niyo ng paraan. Kailangan makarating ng supply sa atin sa lalong madaling panahon. Natigilan si Monday sa paglalakad dahil sa malakas na boses ni Alessandro. Nakayuko ngayon sa harapan nito ang 3 empleyado habang si Alessandro naman ay sobrang galit. Ngayon niya lang nakitang magalit ng ganito si Alessandro. Pero sir, mahihirapan po tayo na gawin yan dahil kung mag-aangkat pa po tayo sa ibang bansa, ay tatawid pa ng dagat at aabutin pa ng ilang linggo. Kung sa parehong bansa naman po mag-aangkat ay higit na mas malayo, hindi rin po natin maisasakay ang mga supply sa eroplano dahil masyado pong mabigat ang timbang at gagastos po tayo ng mas mahal. Natatakot na paliwanag ng isa sa 3 pinapagalitan nito. Then gawan nyo ng paraan. Wala akong pakialam kung kailangan nyong agawin ang inangkat ng ibang kumpanya o kung magbabayad kayo ng doble. Basta gusto ko na nandito ang supply sa nakatakdang araw at mabawi ang halaga ng nawala sa atin. Kahit na natatakot dahil mukhang galit na galit si Alessandro, ay kusang kumilos ang mga paa ni Monday para lapitan ng asawa. Tila nangihingi naman ng tulong ang mga mata ng mga pinapagalitan nito ngayon. Ano pong nangyari, sir? Tanong niya sa asawa. Madilim ang mukha nito kanina ngunit nung nakita siya ay biglang lumambot ang ekspresyon nito. Sa kalmado na boses ay sumagot ito. Wala, nagkaroon lang ng kaunting problema. Pero maaayos din agad ito. Nagkatingin na naman ang mga pinapagalitan kanina ni Alessandro dahil sa biglang pagbago ng ekspresyon at tono ng boses ng boss nila. Ganun pa man ay nanatili na tikom ang kanilang mga bibig. Bumalik ka na sa trabaho mo, Monday. Mag-uusap na lang tayo mamaya. Kapag maayos ang maliit na problemang to. Sabi sa kanya ni Alessandro. Pero, nilampasan na siya ni Alessandro kaya hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin at pumasok na ito sa loob ng opisina. Nagtataka naman na tinitigan ni Monday ang mga pinapagalitan kanina ni Alessandro. Okay lang ba kayo? Nag-aalala na tanong ni Monday sa kanila. Marahan naman na tumango mga ito. Opo ma'am, salamat po. Monday, pwede ba kausapin mo muna ang asawa mo ng mahinahon? Kung kami kasing makipag-usap sa kanya, mas lalo na siya magagalit. Pakiusap sa kanya ni Liam. Halatang pagod din ito. Bakit? Ano bang nangyari at ganun na lang ang galit niya? Nagkaroon ng problema sa pag-angkat ng supplies mula sa ibang bansa. Lumubog ang barko na sinasakyan kaya walang naisalba sa lahat ng supplies na kailangan. At bilyon na halos ang halaga nun. Kaya naman pala gano'n na lamang kagalit si Alessandro dahil napakalaking halaga pala nang nawala sa kanila. Sige, susubukan ko siyang kausapin. Sagot niya. Salamat Monday. At kung pwede pakiusapan mo na rin siya na bahagyang kumalma dahil masyado nang natatakot sa kanyang ibang mga empleyado. Kahit na kinakabahan din siya dahil sa galit na galit si Alessandro ay nilakasan niya na lang ang loob niya. Kumatok muna siya sa pinto ng opisina ni Alessandro at nang walang sumagot mula sa loob ay pinihit niya pabukas ang pinto. Naabutan niya si Alessandro na minamasahe ang sentido. Humakbang na siya papasok sa loob at saka ay marahan na sinarang pintuan. Alessandro, mahinang tawag niya sa asawa. Iwan mo na muna ako, Monday. Wika nito nang hindi siya tinitingnan. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad papunta sa harapan nito. Hindi pinapakinggan ang sinabi nito. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-aalangan siya nagtanong dito. Kinausap ka ba nila para kausapin ako? Tanong sa kanya ni Alessandro na ngayon ay seryoso nang nakatingin sa kanya. Hindi. Gusto lang kitang kausapin. Alam ko kasi na mainit ang ulo mo. I know they asked you to talk to me. Pinutol nito ang sasabihin niya. Hindi na kailangan. I'll calm myself at lalabas din ako mamaya. Sa labas ka na lang muna at gawin ng iba kong ipinapagawa sa'yo kanina.
Sa halip na makinig ay muli siya nagtanong. Gusto mo ba ng tubig? Ikukuha kita. Mas makakatulong yan para kumalma ka. At mukhang napansin naman ni Alessandro na wala siyang balak na lumabas sa office nito, kaya hindi na lang ito umimik. At pinagmasdan siya na lumapit sa water dispenser at kumuha ng tubig. Uminom ka na muna. At nilapag niya sa harapan nito ang baso ng tubig. Sinabi ni Liam sa akin kung anong nangyari kaya naiintindihan ko kung bakit galit ka ngayon. Pero pwede ba nakausapin mo sila ng mahinahon dahil lahat naman tayo hindi gustong nangyari, lalo pat malaking halagang nawala. Pakiusap niya. Ang akala niya ay magagalit din sa kanya si Alessandro at sisigawan siya nito ngunit sa kalmado na boses ay nagpaliwanag ito. I was just very annoyed earlier. Ang bagal nilang kumilos. Kailangan na namin ng parts ng sasakyan sa araw na nakatakdang pagdating dapat ang barko na nalunat. And I hate it when they're very slow. Pero hindi ba pinaliwanag naman nila sa'yo ang dahilan? Mahihirapan daw tayo na mag-angkat mula sa parehong bansa dahil sa masyadong malayo yon. Ginagawa naman nila ang lahat and they're still doing everything that they can. So, if you can be a little nicer to them, baka'y mas makakapag-isip pa sila ng ibang paraan. But right now, you're scaring them. At hindi niya inaasahan na makikinig sa kanyang asawa. At muli nga nito na nilabas ang mga empleyado. Kasama na siya sa loob ng conference room at mahinahon na ang pakikipag-usap sa kanila ni Alessandro. And that's bush! Hindi na natapos ni Alessandro ang masamang sasabihin na mapatingin ito sa kanya at tinaasan niya ito ng kilay. Bahagya namang kumalma si Alessandro. Humugot ng malalim na paghinga at mas kalmado ng tinig ay muli nagsalita. I'm sure you could think of another plan besides that. Please think more. I can't consider your plan dahil kung yan ang gagawin natin ay posible na mas doble pa sa nawalang pera sa atin ngayon na mawawala sa atin. At ang makita na sinusubukan ni Alessandro na maging kalmado, kahit alam niya na sobrang naiinis na ito, ay nagbigay ng ngiti sa kanyang labi. Kaya naman dahil sa pinilit ni Alessandro na maging kalmado, ay natapos ang meeting ng matibasay. Si Liam naman na saksi kung paano nagtimpi si Alessandro ay sinubukan na maging kalmado kahit pa sobrang galit na ay lihim na lang na napangiti. Tiningnan ni Liam si Monday at nag-thumbs up. At ang dahil sa pagtitimpi ni Alessandro ay natapos ang meeting ng maayos. Kahit natakot ang mga nasa loob ay nasolusyonan naman nilang problema. Salamat sa iyo, Monday. Kung wala ka, tinubuan na naman ng sungay ang asawa mo, sabi sa kanya ni Liam. Anong sinasabi mo? Biglang sumulpot mula sa likuran niya si Alessandro at tinaasan ng kilay si Liam. Wala. Ang sabi ko, mas maganda pala talaga na nandito na sa kumpanya mo nagtatrabaho ang asawa mo. She's good at her work. Hindi ka nagkamali sa pag-hire sa kanya. Kung ayaw mo na sa kanya, then give her to me. I'll triple her salary. Siya lang ang magiging secretary ko. At may nangaasar pa na kislap sa mga mata ni Liam habang nakatingin kay Alessandro. Ang kanyang asawa naman ay nagdilim lalo ang muka. And what makes you think that I'll give her to you? Dahil mas mabait akong boss kesa sa'yo. No. She's just mine. Mas lalong tumalim ang tingin ni Alessandro kay Liam. I'll kill you if you take her from me. Mahinang natawa naman si Liam at saka itinaas ang isang kamay. Chill, okay? She's all yours. Hindi ko siya aagawin sa'yo. Nandito sila ni Alessandra sa engagement party ng kanyang pinsan na ginaganap sa hotel na pagmamay-ari ng fiancé ng pinsan niya. Oh, kamusta naman ang buhay may asawa? Nangaasar na tanong sa kanya ng pinsan niya. Siyempre, laging masaya. Sagot niya naman. Dahil understanding ang asawa ko. Understanding o under ni Mrs.? Tanong pa ng isa niyang lalaking pinsan sabay sulyap kay Alessandro na bahagya rin na natawa. Both, ani ni Alessandro. Bilis ng panahon ano? May laman na bang tiyan? Are you pregnant? Ani Ria. Ngumiti siya at iling. Hindi, wala pa.
Sinulyapan niya si Alessandro at may kakaiba siyang emosyon na nakita sa mga mata nito. Ganon pa man na nakangiti pa rin habang kausap ang mga pinsan niya. Sa isip niya ay baka hindi natutuwa na nabanggit na naman ang tungkol sa pagkakaroon nila ng anak, kaya iniba niya ng usapan. At ang pinsan niya naman ang kanyang inaasar sa nalalapit nito na kasal. Maraming mga kumakausap kay Alessandro kaya iniwan niya muna ito at sumama siya sa mga pinsan niya na masaya rin naman nagkukwentuhan. Hi? Nagtaka siya nung may isang lalaki na lumapit sa kanya. Matangkad at gwapo ito. Higit sa lahat ay mabango. May hawak din na wine glass. Ngayon niya lamang ito nakita kaya sa isip niya ay baka kaibigan ito ng fiancé ng pinsan niya. Hello? Mabait na ngumiti rin siya dito bago mabilis sa sinulyapan ang direksyon ng kanyang asawa na nakatitig rin pala sa gawin nila. Sweet Monday, right? Tanong ng lalaki. Oh yeah. Do you still remember me? Sandali niya itong tinitigan na mabuti. Iniisip kong nagkita na nga ba talaga sila noon. Sorry pero hindi eh. Do we know each other? Not really. But you threw up on me the first time you got drunk. Nanlaki naman ang mga mata niya nang maalala siya. Oh my God. Yes, I remember you now. I'm sorry, ikaw pala yun. Killian, right? Ngumiti ito. Yes, it's nice seeing you again. Hindi niya akalain na makikita niya ulit ang binata. 3 taon na mula nung unang beses na malasing siya ng sobra sa birthday ng pinsan niya. At sa lalaki na ito siya nasuka. Akala niya hindi na ulit magtatagpo ang landas silang dalawa. Kaya kinalimutan niya na yung pinaka nakakahiya na ginawa niya sa buong buhay niya. Kaibigan ka ba ng fiancé ng pinsan ko? Tumango ito. Yes. Oh, I didn't know magkaibigan pala kayo. Bihira lang kasi namin makita tuwing may gatherings, sabi niya. Sa New York na ako nakabase. Bumisita lang ako ngayon sa bansa para sa engagement party ng kaibigan ko. Ah, kaya pala. Kung ganon, kailan ulit ang balik mo sa New York? Tomorrow. Ganon kabilis? My business there needs me. At ngayon, naniniwala na talaga si Monday na napapalibutan siya ng mga bilyonaryo. Dahil maging si Killian ay nagmamay-ari rin ng malalaking hotels and condominiums sa New York at sa ibang bansa pa ha. At marami pa nga silang pinag-usapang dalawa ni Killian. Mabait naman pala itong si Killian. Kahit pa sa unang tingin ay aakalain mo na saplado. Panayin ang hingi niya ng pasensya dahil nasukahan niya ito noon. Paulit-ulit naman itong sinabi na okay lang yon. Ang hindi niya alam, habang masaya siyang nakikipagkwentuhan kay Killian at sa mga pinsan niya, ay may mga matang matalim na nakatitig sa kanya. Mukhang masyadong malapit ang lalaking yon sa asawa mo ha. Bulong kay Alessandro ng isa sa mga pinsan ni Monday. Killian ata ang pangalan ng lalaki na yon. Matalik na kaibigan ni Jace. Sa tingin ko'y magkakilala na rin kayo dahil isa yan sa pinakamayaman na tao sa New York. Mabait yang si Killian. Sabit naman ng isa pang lalaki. Kaibigan siguro nitong pinsan ni Monday. Habulin din ng mga babae. Mayaman at gwapo. Walang tapon dahil edukado rin. Hindi na lang sumagot si Alessandro. Ngunit ang kanyang mukha ay padilim na ng padilim. Habang ang pinsan naman ni Monday at ang kaibigan nito ay napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Alessandro. Nagkatinginan na lamang ang dalawa at napangisi. At nang hindi na nga nakapagtiis si Alessandro, ay lumapit na siya sa kanyang asawa. Hinawakan si Monday sa kamay at bigla na lang hinila paalis. Nagtataka man ay nagpatianod na lamang si Monday. Lalo pat mukhang galit si Alessandro dahil sa madilim ang mukha nito. Alessandro! Impit siyang napadaing nang bigla na lamang siyang itulak na Alessandro sa nakasaradong pinto nang sandaling makapasok sila sa isang hotel room. At bigla na lamang itong inangkin ang nakaawang niyang labi. Mapusok ang uri ng paghalik nito sa kanya. Hindi magagawang itulak ni Monday si Alessandro palayo sa kanya. He looked very angry and he was kissing her with so much force. Sa halip na magalit sa ginawa nito, ay gustong-gusto niya rin ang ginagawa nito sa kanya. She liked the feeling of him kissing her like he owned her lips. Nangihinang tuhod niya. Bumaba ang labi ng binata sa kanyang leeg
at mahina siyang napapadaing. His hot breath is tickling her entire body. It sends a shiver down her spine. Nilayo nito ang labi mula sa kanyang lieg at ang madilim na mga mata ay diretsyo na tumitig sa mga mata niya. Puno iyon ng emosyon, ngunit mas nangingibabaw ang dalawang emosyon sa mga mata nito, ang pagnanasa at panibugho. Alessandro, I think. Nanginginig ang boses niya at bahagyang nakapikit nang itaas ni Alessandro ang kamay para abutin ang kanyang muka at marahan na hinaplos ang pisngi niya. You're so beautiful. And it angers me that there are so many bees wanting to get close to a beautiful flower like you. Bumaba ang tingin nito sa kanyang labi. I hate how they stare at you. And I hate how smugly they act when they get close to you. Muli nitong sinakop ang kanyang labi. Sumayaw ang kanilang mga dila sa mabagal na ritmo na silang dalawa lang nakakarinig at parehong nagligyab ang kanilang mga katawan. Paglipas ng ilang segundo ay pinaghiwalay nito ang kanilang mga labi. Your lips, he whispered before pressing a gentle kiss upon them, trailing upwards to the tip of her nose. Nose, he murmured, followed by a tender kiss on her forehead. Foreheads. And you entirely are just mine alone, he declared possessively. And I hate sharing what's mine. At nang gabing yon ay hinayaan niya si Alessandro na angkinin siya ng buong buo. At masaya siya because he was considerate and gentle, knowing it was her first time experiencing it. Pasensya na kung nasaktan kita. Iyon ang unang sinabi sa kanya ni Alessandro kinaumagahan. Hindi niya pa ito magawang tingnan sa mga mata dahil naaalala niya pang nangyari sa kanila kagabi. He was like a wild wolf in heat last night. Kaya naman sobrang sakit ng buong katawan niya ngayon. Ayos lang. Nauutal siyang sumagot. Masakit ba ang katawan mo? Oo, medyo. Kahit ang totoo, pakiramdam niya ay dinaanan siya ng isang truck sa sobrang sakit ng buong katawan niya. Lalo na sa may pagitan ng kanyang hita. At hindi nga siya makaupo na maayos. Can you stand up? Maraan siyang tumango. Oo. Pinilit niyang sarili na tumayo kahit na nahihirapan. Halata sa mukha niya na nasasaktan siya. Ngunit noong hakbang na siya, ay bigla na lamang lumapit sa kanya si Alessandro at binuhat siya. Pinulupot niya naman ang kanyang braso sa liig nito at nanlaki pang mga mata habang nakatitig sa asawa habang naglalakad ito papasok sa banyo. I think I did too much last night. Hindi ka na makalakad ng maayos, sabi nito. Kinagat niyang ibaba niyang labi dahil mas lalong nagiinit ang pisngi niya. Naalala niya naman tuloy lahat ng mga nangyari sa kanila kagabi. Pareho naman silang nasa tamang wisyo kagabi, ngunit pareho nila na hindi napigilan ng mga sarili and they did it more than 5. It's okay. Nahihiya siyang sumagot. I liked it too, so yeah, don't worry about it. At wala siyang pinagsisisihan sa nangyari sa kanila kagabi. In fact, she's happy dahil nakikita niya sa mga mata ni Alessandro na wala rin itong pagsisisi sa nangyari sa kanila kagabi. At kung meron man siyang pinagsisisihan sa nangyari kagabi, iyon ay hindi niya nakontrol ang sarili at hindi niya nasabihan si Alessandro na gumamit ng protection. Salamat, nahihiyang sabi niya. Nung nasa banyo na sila at nailapag na rin siya nito. Nasa labas lang ako ha. Tawagan mo lang ako if you need my help. Bagaman nahihirapang kumilos, inayos niya pa rin ang pagdigo niya. Paika-ika siya na naglakad palapit sa pinto nang matapos na siyang maligo dahil ayaw niya natawagin si Alessandro dahil na rin sa nahihiya rin siya. Ngunit naghihintay pala sa kanyang asawa sa labas. Nang makita siya nito ay muli siyang binuhat palapit sa kama. Hindi na rin sila nagtagal doon at lumabas na sila para makapagpaalam na sa mga pinsan niya na uuwi na sila. Kagabi kasi hindi siya nagkaroon ng chance na magpaalam sa kanila. Uuwi na ba kayo? Tanong sa kanya ng kanyang pinsan na makasalubong nila ito. Pauwi na sila Alessandro at si Monday ay hindi makapaglakad ng tuwid dahil sa nangyari nga sa kanila kagabi.
Pakiramdam niya ay inararo siya. Oo, thank you for last night. Pasensya na rin kung bigla na lang kami nawala. Sumama kasi ang pagkaramdam ko bigla kagabi. Sagot niya. Nagtagpo naman ang mga kilay ni Ria dahil sa may napansin na kakaiba sa kanya. Okay ka na ba ngayon? Bakit mukhang hirap na hirap kaya yata maglakad? Mas lalo namang nag-init ang pisngi niya dahil sa sinabi nito. Kasi I sprained my legs while taking a shower kanina. Kaya hindi tuloy ako makapaglakad ng maayos ngayon. Pero okay naman ako. Medyo masakit lang pa ako. Sinulipan niya si Alessandro dahil napatikim ito. Halata sa itsura nito ngayon na nagpipigil ito ng ngiti. Kagat pa ito ng pang-ibabang labi habang pilit na pinapaseryoso ang muka. Ang braso nito ay nakahawak pa rin sa bewang niya. Samantala, nagtataka naman ang itsura ng mga pinsan niya nang pabalik-balik ang tingin. Kapag kuwan ay sumupil ang ngisi dahil tila nagkaroon ng ideya kung ano nga bang tunay na naganap. Ganun ba? Dumaan na rin siguro kayo ng ospital, tila kailangan mo na ng wheelchair. Hindi na kailangan, magiging maayos din to bukas. Wala namang ibang sinabi ang pinsan niya ngunit pakiramdam ni Monday ay mas lalo lamang na nag-iinit ang buong mukha niya. Lihim na kinagat niya ng malakas ang kanyang labi bago siya nagpasalamat sa kanila at muli nagpaalam. Habang naglalakad sila ay pilit na inaayos si Monday ang kanyang bawat hakbang dahil ramdam niya na nasa kanila pa rin ang mata ng kanyang mga pinsan. Ngunit sadyang hindi siya makapaglakad na maayos dahil masakit. Tila napansin naman ni Alessandro na nahihirapan siya sa paglakad. Kaya nagulat siya nang bigla na lang siyang binuhat nito ulit. Kaya ko namang maglakad na mag-isa. Nahihiya na sabi niya sa asawa. No, you're walking like a duck. Kinagat niya na lamang ang pang-ibabang labi at hinayaan na buhatin siya ni Alessandro. Kahit sa loob ng elevator kung saan may nakasabay silang tatlong babae, ay buhat-buhat pa rin niya ang kanyang asawa kaya mas lalo lamang na nagiinit ang pisngi niya na pakiramdam niya ay masusunog na iyon. Pwede mo na akong ibaba, bulong niya kay Alessandro. No, just stop moving too much. Pero nakakahiya. Hayaan mo na. Mabuti na lamang at bumukas ang elevator at lumabas na sila. Feeling niya talaga ay sunog ng pisngi niya sa sobrang init nun. Magmula nga nang may mangyari sa kanila ay pakiramdam ni Monday ay may nagbago rin sa relasyon nila ni Alessandro. Pakiramdam niya ay naging malapit silang mag-asawa sa isa't isa. At masaya naman si Monday sa nagbago na closeness nilang dalawa. It only made her hope that maybe sa susunod ay hindi na lang sila basta magiging malapit sa isa't isa, kundi maging pareho na rin sila ng nararamdaman. 2 linggo na ang lumipas mula nang may mangyari sa kanila ngunit pakiramdam ni Monday ay kahapon lang naganap ang lahat ng iyon. Hindi pa rin maalis sa isipan niya ang lahat at sa tuwing naiisip niya ay bigla na lang nagiinit ang buong mukha niya. Birthday kanina ni Atlas kaya naman ay nagpaalam siya kay Alessandro na late na siyang makakauwi at pinaalam niya naman dito na si Atlas ang kasama niya para hindi ito mag-alala. Nasa ibang bansa ngayon si Alessandro para sa isang business trip. Habang siya'y pauwi pa lang sa kanilang bahay. Wala siyang reply na natanggap mula kay Alessandro. Pero sa tingin niya ay nabasa naman ito ang message niya kanina. Model and actor Atlas Mercadejas is rumored to be dating a non-showbiz girlfriend, the youngest daughter of the De La Merced family, Sweet Monday De La Merced. Natawa na lamang si Monday na makita ang headline ng article. Atlas, tingnan mo to. Natatawa niya pang sabi at pinakita kay Atlas ang article na yon at pareho sila na natawa. Na naman? Kailan ba nila tayo titigilan? Natatawa naman na sabi ni Atlas. Kung nakikita ng asawa mo yung article na yan, I'm sure he will be very jealous. Mas lalo lang naiinit ang ulo nun sa akin. Lagi na lang sila na naibabalita na may relasyon. Kahit ba si Atlas na mismo ang nagpapakilala sa kanya sa public na siya ang best friend nito. Bale wala lang naman yung kay Monday dahil hindi naman talaga ka big deal yon. Lalo pat kilala niya naman si Atlas. Mula high school ay may kaibigan na silang dalawa. Kaya kilala niya si Atlas mula ulo hanggang paa. And he is gay. Well, not totally but he's more likely to be only attracted to one man. Noong high school ay nagkaroon naman ng girlfriend si Atlas. Sa katunayan nga niyan ay madalas siyang pagselosa ng mga naging girlfriend nito.
But as people changed, so did Atlas. At tanggap na tanggap niya naman ang kanyang kaibigan. Ilang araw na si Alessandro sa France, ngunit wala malang siyang text o tawag na natanggap mula sa kanyang asawa. Halos araw-araw siya naghihintay ngunit tila hindi man lang siya nito naaalala. Model Jasmine Smith and CEO Alessandro Rockwell are dating. Natigilan ng ilang sandali si Monday nang mabasa ang headline ng article. Nasa office siya ngayon. Wala siyang masyadong ginagawa sa loob kaya nag-scroll na lang siya sa kanyang cellphone para libangin ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang mga nakita. Kumalat ang mga pictures na Alessandro kasama ang babaeng si Jasmine sa isang party. May mga pictures na nakayakap si Jasmine kay Alessandro at mga nagtatawanan. Naninikip ang dibdib niya sa kanya nakita. Kaya naman pala walang paramdam sa kanya si Alessandro dahil may iba pala itong kasama sa France. Ang akala niya ay pumunta lamang ito si France para sa business trip, ngunit hindi niya inaasahan na iba pa ang pinunta nito roon. Pakiramdam tuloy ni Monday ay may kung anong tumutusok sa dibdib niya dahil sa kanyang mga nakita. Hindi na alis sa isip niya ang lahat ng yon. Kahit oras ng trabaho ay malalim ang kanyang iniisip kaya naman nag-aalala na rin sa kanya ang mga katrabaho niya. Jackson, pwede ba ako magtanong? Nag-aalangan na tanong niya sa kaibigan ng kanyang asawa na saktong bumisita ngayon sa kumpanya dahil iyon daw ang sabi ni Alessandro. Hindi na matiis ni Monday dahil sa loob ng 2 araw ay ang nakikita niya na lang ng mga pictures ang nasa isip niya. Yeah, sure. Ano yun? Sino si Jasmine? Nagtagpo ang kilay ni Jackson. Jasmine? Marahan siyang tumango, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalangan. Oo. Ex-girlfriend ni Alessandro? Ex-girlfriend niyang babaeng yun? Well, he still doesn't want you to know about her. But yes, ex-girlfriend siya ng asawa mo. Mas lalo lamang nananikip ang dibdib niya dahil sa nalaman na dati na palang kasintahan ng kanyang asawa ang babaeng yon. Mga ilang taon naging sila? Hindi ko sure eh. Siguro mga 2 or 3 years din. Nalaman na lang kasi namin na naghiwalay na sila. And what could be the reason why they broke up? Nagtanong siya muli. Kahit na nasasaktan na siya ay nagtanong pa rin siya. Hindi sinabi sa amin ni Alessandro ang dahilan eh. Bakit mo nga pala natanong ang tungkol sa kanya? Umiling-iling siya at saka pilit ng umiti. Wala naman, na-curious lang ako. Ganun pa man ay hindi niya na maitago ang lungkot sa kanyang muka at napansin naman iyon ni Jackson. You look sad. Huwag ka mag-alala. Matagal na silang wala ng asawa mo. Tipid ng ngiti na lamang ang sinagot niya dito. Knowing na nagtagal si Alessandro at ang Jasmine na yon ng ganong katagal ay nalulungkot si Monday. Dahil ano ba naman ang laban niya sa babaeng yon? Hindi maalis sa isip ni Monday ang tungkol sa nakita niyang pictures at nabasa niyang articles tungkol sa kanyang asawa at sa girlfriend nito. At mas lalo lang siya na nalungkot dahil wala man lang paramdam sa kanya si Alessandro. Kahit ni text ay wala talaga. Hindi siya sigurado kung anong dahilan ng bigla niyang pagkahimatay. Kung dahil ba sa stress o dahil hindi siya kumakain. Nang malaman ni Alessandro kung anong nangyari sa kanyang asawa mula kay Atlas na tumawag sa kanya para sisihin at pagalitan siya, ay agad siyang nagdesisyon na bumalik sa bansa. Kahit pa na may trabaho pa siya na kailangang tapusin. Kinaumagahan na siya nakarating sa bansa at sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang asawa siya dumiretso. Pagdating niya nga doon ay gising na rin si Monday at may takot sa itsura nang makita siya. Are you okay? Masama pa rin bang pakiramdam mo ngayon? Nag-aalala na tanong ni Alessandro sa asawa. Maayos naman ako. Tiningnan ni Alessandro ang doktor. Bakit po nahimatay ang asawa ko? Ano pong sakit niya? Siguro ay dahil sa stress at hindi pagkain sa tamang oras ang dahilan. Sagot ng doktor. Your wife is 3 weeks pregnant kaya kailangan niya na magpahinga lang lagi at iwasan ang stress. Animoy nabingi siya dahil sa narinig. She's pregnant? Yes, your wife is pregnant. Sa tingin ko yung trabaho niyang dahilan ng stress niya kaya ang may papayo ko lang sa inyo
ay tumigil na muna siya sa pagtatrabaho hanggang hindi pa siya nakakapanganak. O kung hindi naman kaya or pwede na tumigil siya sa trabaho, she should avoid being stressed dahil baka maulit ang nangyari at malagay sa panganib ang magiging anak ninyo. Hindi lubos akalain ni Alessandro na magkakaroon pa rin siya na anak. The last time he went to check up, ang sabi sa kanya ng doktor ay baka hindi raw siya magkaanak because he's sterile. Kaya naman ang malaman na nagdadalang tao pa lang kanyang asawa ay labis niyang kinagulat. Bagaman ang puso niya ay nagsasaya dahil sa nalaman, hindi niya nagawa na igalaw ang katawan niya ngayon. I'm sorry. Noong silang dalawa na lang sa loob ng silid, ay yun ang sinabi ni Monday. Nakayuko ito at lumuluha. For what? Tumingala ito sa kanya. Because I'm pregnant. Alam ko na ayaw mo magkaroon tayo ng anak. I'm really sorry. Why are you saying sorry? Hindi naman ako galit. I'm more happy that I'm going to be a father. Tanggap ko ang magiging anak natin. Puno pa rin ng luha ang mga mata nito. Pero paano kung magkaroon tayo ng anak? Paano na kayo ni Jasmine? Ayoko naman na lumaki ang anak ko na nakikita niya na may iba ang kanyang ama. I want to give my child a happy and complete family. Hindi maintindihan ni Alessandro kung anong sinasabi nito at kung bakit kilala nito si Jasmine. Kami ni Jasmine? What are you talking about? Hindi ba nagkabalikan na kayong dalawa? At higit siyang nabigla sa sinabi nito. No? I'm married to you. Hindi ko siya babalikan. Pero nabasa ko sa article. Kung gano'n ay may kumakalat na naman pala na maling balita tungkol sa kanilang dalawa ni Jasmine. Yes, they've been together for years. Ngunit mga bata pa sila nung naging sila. Hindi nila masyadong sineryoso ang isa't isa. Lalo na nung malaman ni Alessandro na mahal pala ni Jasmine at pinsan niya ang isa't isa. He let her go. Ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanilang dalawa ay puro mga walang katotohanan. Matagal na kaming wala. Nung pinakasalan kita ay wala na rin kaming relasyon ni Jasmine. Wala na sa plano ko na balikan siya. I am committed to you. And I will be just for you for the rest of my life. Paliwanag niya. Ang mga nakita mong pictures ay marahil nakuha nila yun nung gabing dumalo ako sa engagement party nila ng pinsan kong si Sergio Rockwell. I wasn't planning to attend the party that night because I had planned to finish my work as soon as possible para makabalik na ako ng bansa. But my cousin forced me. But I assure you, wala na kaming relasyon ni Jasmine. She's loyal to my cousin. And I am loyal to you. I'm sorry kung ganun ang iisip ko. Ang akala ko kasi nagkabalikan na talaga kayo. Wika nito. Pero, hindi ka ba galit na buntis pa rin ako kahit nang sabi mo sa akin noon ay ayaw mo na magkaroon tayo ng anak? No. Masaya ako na magiging ama ko. At masaya ako na napatunayan ko na hindi ako sterile. That day I told you that because I was worried that you'd ask for a child. Unfortunately, my doctor informed me that I may not be able to bear a child due to sterility. Sinabi niya ng totoo niyang dahilan ng walang pagdadalawang isip dahil baka mas lalo nitong isipin na hindi siya masaya sa kanilang magiging anak kung ililihim niya pa ang totoo. Ayaw niya na mas lalo pa itong ma-stress at maulit na naman ang nangyari ngayon. Natatakot ako na baka dumating ang araw at yun ang hilingin mo sa akin. I thought hindi na ako magkakaanak tulad ng sinabi ng doktor ko. But right now, I'm just so happy because it wasn't true. Masaya ako na magkakaroon na tayo ng anak. Na makakabuo pa rin tayo ng masayang pamilya. Tulad ng pinapangarap ko noon. Bago ko pa malaman na hindi ako magkakaanak. Mas lalo naman na dumami ang mga luha sa mga mata ni Monday. Kaya inabot niya ang mukha nito at marahan na pinahid ang luha. I love you, Monday. Madamdamin niya pang pagtatapat. Mahal na mahal kita. And thank you for coming into my life and making me feel happy every day. Hindi niya na magawang ilihim ang kanyang nararamdaman, lalo na ngayon na magkakaanak na silang dalawa. Gusto ni Alessandro na malaman ni Monday kung anong nararamdaman niya para dito.
Ano? Mahal mo ko? Nauutal at umiyak pa rin na tanong nito. Alessandro smiled warmly, his heart beating rapidly inside his chest. Yes, mahal na mahal kita. Pero kailan pa? Bagaman masaya sa nalaman ay may pagtataka sa mukha nito. Like she didn't have any idea that he was already feeling that way towards him. The first time I saw you was on my grandfather's birthday. Sagot niya. 7 taon na mula noon, ngunit hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin sa isip na Alessandro nung unang beses niya na masilayan si Monday. Iyan din mismo ang unang beses na tumibok ng ganong kabilis ang puso niya. Nang sandaling yon, alam niya na agad kung anong nabihag sa kanya nito at alam niya na agad kung ano nga bang tunay na dahilan at bakit ganon na lamang kabilis ang tibok ng kanyang puso. Huh? Mas lalo naman na naguluhan si Monday. Hindi niya lubos akalain na mahal din pala siya ni Alessandro. Ngunit hindi niya matandaan ang una nilang pagkikita sa birthday ng lolo nito. Isang beses lamang siyang dumalo sa birthday ng lolo nito. And it was when she was only 18. 7 taon na mula nang yon. Hindi niya matandaan kung nag-cross na bang landas silang dalawa ng gabing yon. You were only 18 that time. Masyado ka pang bata kaya I distanced myself. Hindi kita nilapitan ng gabing yon kahit pa gustong gusto ko nalapitan ka tanungin ko ano ang iyong pangalan. Mas minili ko na pagmasdan ka na lang mula sa malayo. You were still too young to be with me. Kahit gusto na kita ay ayoko man naguluhin ang pag-aaral mo. Because I know at that age nasa pag-aaral pa ang isip mo. Wika pa ni Alessandro. Ganun pa man kahit na alam kong napakabata mo pa, ay hindi ka pa rin maalis sa isip ko. At first I thought it was just a mere attraction. Pero hindi ko naisip na mamahalin ko ang isang bata. At kahit na gustong gusto na kitang lapitan at tigawan, nagpigil ako at mas pinili ko na hintayin ka. Until my parents told me that I would be marrying you. I was so happy. Magkahalong gulat at sayang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Hindi pa rin siya makapaniwala na mahal pala siya nito ng ganong katagal na. Ngunit hindi niya pa rin naintindihan kung mahal pala siya nito ay bakit gano'n na lamang kalamig ang pakikitungo nito sa kanya nung unang araw nilang naging mag-asawa. Kung gano'n, why are you acting coldly towards me? At bakit hindi ka tumatawag sa akin nung nasa France ka? I keep texting you but you don't even reply to me. Because I was jealous. Natigilan si Monday sa pagtatapat ng asawa. Huh? Kanino? Kay Atlas. At mas lalo siyang nagulat ng dahil doon. So all this time, he was actually jealous of Atlas? Bakit? Nung nasa France ako, nakita ko sa internet ang isang article na nagsasabing may relasyon kayong dalawa. I was jealous of him and I wanted to cool my mind first. Hindi yan totoo. May mga nagkalat lang talaga ng mga ganong balita tungkol sa amin kahit nung hindi pa tayo mag-asawa. Pero walang katotohanan yon. Atlas is gay and we don't like each other. He's gay? Ang mukha ni Alessandro hindi makapaniwala dahil sa kanyang ibinunyag. Yes, he's gay. Kaya hindi mo kailangan na magselos sa kanya. And besides, I have someone I like. Nag-init naman ang kanyang mga pisngi palalo. Nagdagpo ang kilay nito. Who? You. Tapat niyang sagot. At saka diretso na tumingin sa mga mata nito. Mahal din kita, Alessandro. I fell in love with you the first time I saw you. A year before our parents told us we would be getting married. What? Sinabi niya sa asawa kung kailan niya ito unang nakita at kung bakit niya ito nagustuhan noon. He was very surprised because he had no idea she loved him, even before they got married. I really thought you were together with Atlas. Noong araw na ipapakilala ka sa akin ng mga magulang mo sa fiancé, I was very happy dahil ang babaeng pinakamamahal ko makakasama ko habang buhay. But when I saw you talking with Atlas,
I thought you were a thing. I thought you were in love with him. Kaya habang magkasama tayo sa iisang bahay, I've been distancing myself sa takot na baka hindi ako makapagpigil at maangkin kita. I respect your relationship with him. But all this time, pareho lang pala tayo ng nararamdaman. I feel so stupid. Pareho nila na hindi alam na matagal na pala nilang mahal ang isa't isa dahil pareho sila na nilamon ng mga maling akala. Ngunit sa wakas ay nabigyang linaw na din ang lahat at nasabi na nila sa isa't isa kung ano nga bang kanilang tunay na nararamdaman ng mga sandaling yon. Walang mapagsidlan ng saya na nararamdaman ng mga sandaling yon dahil hindi lamang nalaman nila na pareho pala sila ng nararamdaman. Biniyayaan din sila ng magiging supling na batid nila pareho na mas lalong maghahatid sa mga buhay nila ng walang humpay na kaligayahan. Nakatitig si Monday sa kanyang asawa na nasa taas ng entablado at umaawit habang may nakasukbit na gitara sa balikat nito. Ito na siguro ang unang beses na narinig niya na umawit si Alessandro. Hindi niya alam na magaling din pala itong kumanta. Kanina ay nagulat pa siya nang bigla na lang bumaba sa entablado ang mga kabandmates nito at naiwan sa taas si Alessandro. So honey now, take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. Nakatitig din ito sa kanya habang umaawit. May ngiti na sumusupil sa labi nito at para bang sila lamang ang tao roon ng mga sandaling yon. Para bang tumigil sa pag-ikot ang mundo at ang tangi niya lang na nakikita ay si Alessandro. Para bang nawala na rin sa isipan niya ang ingay ng mga tao sa paligid at ang malalim na lamang na boses ni Alessandro ang naririnig niya. Nagtaka pa si Monday nang lumapit sa kanya si Jackson. Hinawakan ang kanyang kamay at dinala siya sa taas ng entablado. Nang makarating sila sa taas ay nakayuko na binigay ni Jackson ang kamay niya kay Alessandro na nakangiti sa kanya tuloy pa rin sa pag-awit. At bahagya pa siyang isinayaw sa harapan ng lahat. Ang mabilis sa tibok ng kanyang puso ay mas lalo pang pumilis at ang malakas na hiyawan ng mga tao ay mas lalo pang lumakas nang lumuhod sa harapan niya si Alessandro matapos itong kantahin ang kanta na hinanda para sa kanya. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakatingin siya dito. Monday de la Merced Rockwell, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Panimula nito. Puno ng emosyon ng mga mata habang nakatingala sa kanya. Wala na akong ibang gustong makasama sa buhay kundi ikaw lang. You're the only one I asked for and the only one I want to be with for the rest of my life. Hindi ko na ma-imagine kung anong buhay pa ang magiging meron ako kung mawawala ka sa akin. I love you so much. My feelings for you run deeper than words can express. You have ensnared my heart and set my mind ablaze. So will you marry me again Monday? At wala namang pagdadalawang isip na tumango siya sabay sagot ng, Oo naman. Tuluyan ang pumatak ang luha niya habang pinagmasdan si Alessandro na isuot ang singsing sa daliri niya. Tumayo si Alessandro at sa harap ng madla ay inangkin nito ang kanyang labi. Napuno naman ng hiyawan at palakpakan ng kanilang paligid. Ngunit pareho silang walang pakialam. Dahil ang mahalaga lang para sa kanilang dalawa ng mga sandaling yon ay ang isa't isa at ang kanilang mga nararamdaman. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! This is Alessandro Rockwell. Siyang nag-iisang anak ng panganay ko. Alessandro, this is sweet